Hinahandog ng Radyo Nobela Pito-Pito ang isa na namang nakakaantig sa pusong kwento, ang Haplos ng Ina. Sa panahon ngayon, madalas na pinagtatalunan ng marami kung may forever ba. Pero bakit ba natin kailangan pagtalunan ang ganyang bagay? Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang mga bagay na dapat unahin, ang ating mga responsibilidad sa ating pamilya? Nay, nasa na ba yung mga pinamili kong damit kanina? Kailangan ko yun para mamayang gabi. May lakad kami ng mga kaibigan ko. Nasa na ba kasi? May lakad na naman kayo, anak? Baka pinapabayaan mo ng pag-aaral mo. Kahit sa sekundarya, hindi ka pa rin makapagtapos. Parati ka na lang baksak. Ano ka ba, Nay? Ayoko na nga mag-aral. Tinatamad na ako. Mas mabuti pang pabayaan mo na ako. Ate, ano ka ba? Nanay natin yan. Bakit ganyan ka na lang makapagsalita kay nanay? Magbigay respeto ka naman. Oy, bata ka. Huwag ka nga makialam dito. Saka huwag mo akong tinatawag na ate dyan. Ampon ka lang naman kundi dahil kay nanay malamang pulubi ka pa rin. Magda, tila tumatalas ang iyong pananalita. Bata pa iyan. At huwag mo ipamukha na siya ay isang ampon. Siya ang parating gumagawa ng gawaing bahay dito. Di mo katulad, parati ka Ako naglalakwatsa. na naman ang mali. Parati na lang. Wala na akong nagawang tama sa inyo. Makalayas na nga. Magsama kayo ng ampon mo. O Magda, napunta ka ata dito. Hating gabi na. May nangyari ba? Nag-away na naman kayo ng nanay mo, no? Hoy, kinampihan na naman niya yung ampun niya. Saka parati na lang pinapaalala sa akin yung pag-aaral ko. Siya lang naman parati yung nag-e-enroll sa akin eh. Matagal ko nang gustong tumigil dyan. Ano ka ba? Baka ikaw kasi nagiging maldita ka na naman sa kapatid mo. Hindi ko nga yung kapatid. Basta maging mabait ka na lang. Mabait naman ata sa yun eh. Saka bakit ba ayaw mo mag-aral kahit tapusin mo lang sekundarya? Para saan pa? Di naman ako aasenso dun. Mananatili lang kaming mahirap. Wala ka na atang mapapasukan o pahirapan ang pagpasok sa trabaho. Ngayon, kahit ang mga nakapagtapos sa koleyo ay nahihirapan na. Paano pa kaya kung high school pa lang ang natapos mo? Magpapakahirap lang ako para sa wala. Ay nako, buti ka nga pinag-aaral ka ng magulang mo eh. Ikaw lang may ayaw. Paano pa ako? Grade 4 lang natapos ko. Dahil sobrang dami namin magkakapatid, di nila kami kayang pag-aralin. Pagkain nga namin sa araw-araw, pinoproblema pa namin. Laging iba-iba ang problema natin. Nandun na lang kung paano natin ito lalampasan. Uwi ka na kaya. Nahanap ko ng nanay mo. Lalala na yun sa'yo, manigurado. Sige, salamat. Sa bahay nila Eduardo, naabutan ni Aling Susan ang kanyang anak, paalis ng kanilang bahay. Hoy Eduardo, saan ka na naman ba pupunta? Huwag mong sabihin na nililigawan mo na naman si Magda. Nay naman, malapit na ako sagutin nun. Tiwala lang. Pagbalik ko dito, kami na. Naku anak, baka pinapaasa ka lang yan. Baka umuwi ka pa ng luhaan. Walang forever. Nay, magiging GF ko rin yun. Sige na, Nay, alis na nga ako. Anak, saan ka ba pumunta kahapon? Di man lang kita nakitang umuwi dito sa atin. Baka kung ano na nangyari sa'yo niyan, marami pa naman loko-loko sa daan. Siyempre, nag-aalala ako sa kaligtasan mo, anak. Nay, ang aga-aga, sermon na naman ba? Nay, pumunta lang ako kay Lalusita. Saka okay lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Oh, ikaw pala yan, Eduardo. Tumuloy ka at huwag kang mahiya. Ito na naman yung mandiligaw ko. Sinabi ko na nga wala siyang pag-asa sa akin. Di punta pa rin ng punta.
Hello Magda, ito nga pala tsokolate at bulaklak. Para sa'yo. Sana magustuhan mo. Salamat, Eduardo Umupo ka muna. Magda, tanong ko lang sana. Kailan mo ba ako sasagutin? Ilang taon na ako nanliligaw, pero hanggang ngayon wala pa rin yung matamis mong oo. Alam mo, Eduardo, mabait ka naman eh. Kaso, kasi di tayo bagay. Saka matagal ko nang sinabi sa'yo na wala talaga akong gusto sa'yo. Ganun ba Magda eh? Pasensya ka na, Eduardo, ngunit sa tingin ko ay di tayo ang karapat-dapat sa isa't isa. So keep in mind all the sacrifices I'm making. Will keep you by my side and keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. Kinagabihan ng pag-uwi nila sa bahay si Magda, galing sa mga kabarkada nito, nakita siya ng mga babaeng nagtatrabaho sa club. Miss, ikaw si Magda, di ba? Opo, ano pong kailangan nila? Gusto mo ba ng trabaho at kumita ng malaking pera? Malaking pera? Siyempre naman po. Ayoko na rin naman po dun sa amin eh. Mga walang pake naman yung tao dun. Parati na lang sa paningin nila ay mali ako. So, pumapayag ka na? Opo. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi Inaasahan ni Magda na sa club pala siya ipinasok. Ngunit, hinayaan niya lang ang sarili niya sa makabundong hanap buhay na ito. Sa pagpasok ni Magda sa club, ay tuluyan na niyang iniwan ang kanyang pamilya at kinalimutan ang respeto sa sarili. Dahil sa kagustuhan kumita ng pera at makawala sa dati sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang istorya. Naku, mukhang dami mo nang kita ngayon Magda. Napakadami mo talagang customer. Ano ba kayo? Hintay lang, marami pa. Maiba ako, Magda. Parang tumataba ka ata. Ano ba kayo? Dahil na siguro sa kakakain natin tuwing sahod natin. Paresto-resto na lang kasi tayo lately eh. Naku, ayaw yan ng mga customer. Ikaw rin. Wait lang mga bea. Magbabanyo muna ako. Nasusuka ako eh. I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. Naku, girl, napapansin ko na lagi na lang siya nagsusuka. Dati naman, di siya ganyan kahit na nakakainom yun. Oo nga eh, baka naman iba na yung dinadala niya ngayon. Baka naman buntis na siya. Oo nga, girl, naku. Bukas na bukas punta tayo ng ospital na magkaalaman. You're always worth it, and you deserve it. The way you work it, 'cause girl, you earned it. Shit, girl, you earned it. Yeah. Mrs., ayon sa resulta ay positive. May ilang weeks na po kayong buntis. Naku, hindi to pwede. Ano po yun? Wala po. Natutuwa lang po ako at magkakanak na ako. Naku, ano kayang gagawin ko? Siguradong tapos ang buhay ko sa club nito. Kung ganun, ipalaglag ko na lang kaya tong bata. Ngunit, mali naman. Kung ganun siguro ay itutuloy ko na lamang at paghahanda. Magda? Ikaw na ba yan? Eduardo? Kamusta na? Ilang taon na rin pala nakalipas. Bigla ka na lang naglaho nun. Walang nakakalam kung saan nagpunta. Kasi nagrebelde ako sa nanay ko nun. Nagtampo ako at nagtrabaho ako sa club. Eto, hayahayang buhay. Ikaw ba?
Ito, nagtatrabaho na. Kakatapos ko nga lang nakaraang taon. Nakaka-stress nga, puro trabaho, kaya ito namamasyal. Sakto, nakita kita. Tara, kain muna tayo. Maiba ako, Magda. May asawa ka na ba? Naku, wala ah. Ba't parang namumutla ka ata? Ha? Ako namumutla? May tinatago ka ba? Sana huwag mo itong sabihin sa iba ah. Kasi ilang weeks na akong buntis eh. Buti di ka hinahanap ng tatay niyan. Ano ka ba? Basta, ikaw ata tong meron eh. Sa forma mong yan, siguradong maraming babae magkakagusto sa'yo. Ako? Wala Ikaw lang atang babaeng inibig ko eh. Ako? May anak na ako. Pangit yung tingnan sa mata ng ibang tao. Ano ba ang pakain sasabihin nila? Wala namang atang mali sa pag-ibig. At nasundan pa ang pagkikita nila ng madalas at nagkamabutihan silang dalawa. At naging magkasintahan at dumating na ang oras sa paghingi ng kamay ni Magda. Magda, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Sa tingin mo, ito na kaya yung tamang panahon? Ano? Di kita maintindihan, Eduardo. Mabuti pa iimpunto mo na lamang kung ano man yun. Alam mo kasi, simula pa lang nung high school tayo, di ba? May gusto na ako sa'yo. Tapos nililigawan kita. Pero, binasted mo lang ako. Simula nung college, hindi na ako nagkagusto sa iba. Ikaw lang ata ang inibig ko eh. Magda, gusto ko sanang maging tatay na magiging anak mo. Ha? Sigurado ka ba dyan? Baka naman mamaya naawa ka lang sa akin. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan at ituturing kong tunay na anak. Will you marry me? Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Ayun na nga, nagpakasal na silang dalawa, naging masaya sila at kahit na meron ng anak si Magda, tinanggap pa rin ito ni Eduardo at minahal bilang isang tunay na anak at dito naranasan ni Magda kung paano maging ina. Nang may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, umingiti ng kusa akin. Honey, bilis at gisingin mo na si Ruth. Malilate na siya sa kanyang unang pasok sa eskwelahan. Ruth, gising ka na dyan. Kumain ka na rin. Pagkatapos ay maligo ka na. Ihahanda ko na lamang yung baon mo. Aray! Magda!
Ikinalulungkot ko po, ngunit may sakit po ang asawa nyo na cancer sa ovary. Stage 3. Malalang malala po ang kanyang karamdaman. Ikinalulungkot ko po, ngunit may taning na po ang buhay niya. Hindi pwede to, Dok. Magagamot pa naman po siya, di ba? Marami naman pong paraan. Lahat po ay gagawin ko para sa aking asawa. May magagawa naman po tayo, pero hanggang pagpapabagal lamang po ng pagkalat ng kanyang sakit, ngunit di ang paggaling. Bakit ganun, Dok? Di ko man lang napansin ng sintomas na may ganun pala siyang sakit. Siguro ay ayaw ng asawa mong ikaw ay mag-alala, kaya naman ay sinasarili na lamang niya ang mga ito. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising ang mga Daddy, ano nangyari kay Mami? Bakit siya nakahiga? Anak, may sakit si Mami eh. Pero gagaling agad siya. Ilang araw lang kayo makakapaglaro na kayo ulit. Daddy, bakit po parang malungkot ang iyong mukha? Wala lang to, anak. Nakakaya kasi yung palabas eh. sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Ruth, anak, halika dito. May sasabihin sa'yo si Mommy. Anak, kahit wala na ako, tandaan mo, mahal na mahal kita. Kahit di mo na ako makita, ikaw pa rin nag-iisa kong prinsesa. At huwag mo kakalimutan na kahit nawala na ako, ay nandyan ako sa puso mo. Mami, ano po yung sinasabi niyo? At umiyak po kayo. Anak, siguro hindi mo pa maintindihan sa ngayon. Pero sa tamang panahon, malalaman mo rin. Anak, lagi mong tatandaan na lagi kang sumunod sa daddy mo, ha. Huwag mo akong gayahin. Sana, kayong dalawa ng daddy mo maging matatag kayo, ha. Alam niyo namang mahal na mahal ko kayong dalawa. Kaya anak, ha, pangako mo sa akin na aalagaan mo si daddy, ha. Mami, bakit po? Alis na po ba kayo? Iiwan niyo na po ba ako? Mami! Mami! Mami, gising po! Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Dumating na ang oras ng pagpanaw ni Magda sa kanyang lamay, dumating ang kanyang ina at lubos ang kalungkutan ni Eduardo sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ngunit ang pagmamahal marahil ay di natatapos. Madalas ay sinasabi ng iba na walang forever dahil parati na lang nila itong inuugnay sa relasyon ng magkasintahan. Ngunit sa isang pagmamahal ng nanay sa kanyang anak ay may forever. Marahil sa kanilang love story ni Eduardo ay nagkatotoo yun. Pero ang pagmamahal ni Magda sa kanyang anak na si Ruth, kahit na siya ay sumakalo ng buhay,
na ay nandun pa rin ng forever. Pinasasalamatan po namin ang mga nagsipagganap. Jessa de Lima bilang Magda, Regine Soriano bilang Teodora, Nanay ni Magda, /DJ Sexy Love, Ruth Asuncion bilang Rosita, kaibigan ni Magda, /anak ni na Magda at Eduardo, /babae sa club, Sita Legaspi bilang Rosario, ampon ni Teodora, /babae sa club, /doktora, Joshua Mago bilang Eduardo, matagal nang nanliligaw kay Magda, makakatuluyan niya sa huli, /doktor, Miranda, nanay ni Eduardo,